Kayo naman din na may kasalanan kung bakit ako talagang hiwalay sa kapatid nyo. Dahil ang pananira nyo ay grabe. Ang katuwiran, dito po kapatid nilang ama. Bago kayo mangusga ng kapwa ninyo, lingunin nyo mga sarili nyo. At pumunta ako dito sa kapatid nyo, wala ako kahit daladalag anak, kaya ang ama ng mga anak ko ay ang kapatid nyo. Yung anak ko, na ito, nakaya po sa akin. Ayun, palalim na naman yung tubig, oh. Hapon na naman kasi mga kalingap, nandito tayo kila Tatay Filomeno. Yan, oh. Tay! Oo, Kumusta po kayo? mabuti po. Mabuti naman. Magandang hapon sa iyo po. Magandang hapon. Kumusta Ate Jonaline? Abuti lang din po, magandang hapon po sa iyo. Mas maganda ka pa sa hapon, Ate Jonaline. Parang masayahin kayo ngayon, Tay. Masaya. Nagbagong buhay na ang asawa ko. Paano nagbagong buhay, Tay? Bakit dati ba hindi luma yung buhay ni Ate Jonaline? Luma, patay-patay siya. Ngayon maigi na, kaya bagong buhay. Yung sakit niya, nag-igi. Nag-igi na siya. Kaya pasalamat ako sa Diyos at umigi. Tiwala na ako sa kanya dito. Opo. Hindi katulad noon na sinusundan-sundan ko at kung ano mangyari sa tubig, kawawa siya. Parang yayo ka nun, Tatay. Ano? Yaya ka ni Ate Jonaline? Ay, di ba, Napakaswerte ni Ate Jonaline. di bali akong gawin yaya niya. Ay, ko naman, mahal niya ako. Nadama ko sa kanya na talagang mahal na mahal niya ako. Oh, nakita nung mga viewers natin yung paglalaba mo tayo ng mga damit niya ni Ate Jonaline. Bakit ikaw daw po ang naglalaba? I-explain mo po. Naglaba ako ng mga damit namin dahil siya may sakit. Oh, hindi niya kaya maglaba. Linabahan ko mga damit na labahan na alam mo nung ako hindi ko kaya sabihin sa kanila. Yan ay nung magkasakit niyan, nag-ihi sa banig, nag-ihi sa kwan. Kaya yung kumot, mga linabahan ko sa mga damit niyan. Ay, ganun ang nangyayari pag inaatake. Hindi niya alam. Naihi siya. Ngayon, sa awa ng Diyos, wala na. Yata, sana umigin din sa kwan. Hindi ko kinahiya yan. Opo. Kaya, ang daming linabhan ko dito nung isang araw. Ay, grabe talaga. Yun, Ate Jonaline, kumusta naman yung karamdaman mo po? Ito po, naayos-ayos pa lang po. Di ko po alam na wag na po sana akong abutin po uli. At natatakot na rin po ako sa buhay ko. Baka po pag nagkatabo-tabo ako, mawala ko po ng malay. Oo, yun yung delikado, ano? Diyan sa tubig na. Kaya yung mga nagko-comment, lahat ng nagko-comment po, dahan naman po tayo sa pagko-comment kay Ate Jonaline kasi hindi naman natin alam yung pinagdadaanan nila ni Tatay Filomeno, di ba Tay? Oo. Kahit ganyan, yung kalagayan nyo ay may mga pinagdadaanan po kayong kahirapan, di ba? Oo, totoo yan. Oo, kasi sa akin naman po ay hindi naman ako natulong kay Tatay kung hindi ko nakikita yung talagang kahirapan niya din kasi ayan tingnan niyo mga kalingap yung bahay nila. Gustong gusto kong ipagawa ito para naman mapaayos sana yung tirahan nila na Ate Jonaline kahit taasan natin yung ano dito, yung pwesto nila at masemento. Kahit hindi na po dito, may pisto ko dyan. Kabila ng bahay na yan. Oo. Diyan akong maghalumdak. Kwan. Maganda-ganda. Kaunting diferensya lang tatabon doon, hindi na dito. Totoo po yun. Ayan. Kaya sa mga gustong tumulong dito sa pamilya na ito, pwede natin tulungan. Tulong-tulong tayo na pa-anuhan mo maliit lang. bahay. Oo. Maliit lang na bahay. Para naman maayos, di ba Tay? Kaunti lang nakakakuan. Oo. Maglalaki ng bahay. Dadalwa-dalwa kami. Opo. Ay, kung mag-anak itong may laruan akong bata at di bali na. Ikaw hindi na mag-anak. At ako marami na kinuha babae, hindi nagkakaanak ay. Oo. Yung dalawa lang na yung sa dalawang babae.
Yung ano po, yung hipag niyo po yata yan, yung nagpaparachat sa akin, yung binalita ko sa inyo nung nakaraan, Ano po? na sabi niya ay nandun daw yung mga anak mo, nagchat na naman kaninang umaga. Sabi niya na, anong sinabi niya, ma'am, wag na po kayong pumunta dito. Pakisabi na lang po kay Jonalyn na kunin niya yung mga anak niya dito. Yun yung sinabi ni hipag mo, yun yung asawa ay yung kapatid ng asawa mo, di ba? Opo. May Oh. kapatid yun? Hindi ko Babae? naman pong sabi ko lang naman ay kung pwedeng anuhin kasi gusto namin sana na makita mo yung mga anak mo, ihatid ka namin doon. Kaso nga lang, yun yung nangyari ay yun yung chat niya. Wag na papuntahin ito. Oo, yung sabi niya, ayan, basahin ko dito. Pero okay lang yun, wag mong dibdibin Ate Jonalyn. Ako naman po yung nakipag-usap dito. Ako ngayong sinabihin niya na, ma'am, wag na po kayong pumunta dito. May nahulog na po. Yun yung sabi niya. Ayan nag-chat nga Sabi niya na, ma'am, wag na po kayo pumunta dito. Salamat na lang po. Yan yung chat niya. Eto baka sabihin nila nagsisinungaling ako. Yan po yung yung chat niya. Sabi ko ay di naman po talaga kami pupunta diyan. Yun yung ko. Sabi niya, pakisabi na lang po kay Jonalyn, kunin niya na lang anak niya dito. At sabi din naman ng mga viewers natin, ayan, kung nanonood itong si hindi naman talaga pwedeng kunin na Ate Jonalyn yung anak niya kasi ganito yung paghihirap ng dalawa dito, di ba tay? Ang hirap. Paano naman kung may dalawang bata na maliliit dito, wala silang hanap buhay, wala kayong hanap buhay, di ba tay? Wala. Paano nyo buhayin yun? Tapos pag inaatake si Ate Jonalyn, paano mo maalagaan yung mga anak mo, di ba? Opo. Ayan, yun din yung mga kasagutan ng mga nagko-comment sa mga kung mga viewers. Ayan, wag nating digdigin yung sa Ate Jonalyn kasi hindi naman natin alam kung ano yung nila ngayon, sitwasyon nila ngayong dalawa. Masiyahin man silang dalawa pag magkasama pero may mga nararanasan din May silang mga problemang nararanasan. oo. Parang yan, bigla-biglaan yung mga sakit nila. Katulad nito, naranasan namin ay walang trabaho ako. Kung mapapunta yung bata dito, paano mabubuhay ko yun? Pambiling gatas na kung nagagatas pa yun. Opo. Ay, ito namang ina, may sakit. Oo. Kaya, Hindi mo naman maalagaan, di ba ate? Opo. kaya Anong sasabihin mo sa hipag mo ate? May camera po tayo. Kayo muna mag-alaga sa anak ko kasi may sakit ako. Walang hanap buhay kami. Mag-asawa dito. Ang kasama ko, wala din hanap buhay. Halimbawa, kung mawalan ako ng malay, paano yung mga anak ko dyan? Sa inyo muna yan. At di naman yan sa inyo mga paano. Kung dito naman, paano man po dito? Ay wala naman po itong hanap buhay para paano dyan. Kontento naman dyan mga bata. O kung andyan mo sa kapatid nyo, kay Kuya Crisanto nyo, bahala na muna kayo. Diyan muna, doon muna sa naging asawa niya. mo. Opo. Oo. Tsaka may trabaho man po yata ngayon yun. Ay, ewan ko po. Nandun po doon sa biyanan ko po yung dalawang anak ko po ay. Ay, ganun. Ay, baka po katrabaho po. Ayan, yung message ni Ate Jonalyn sa sa hipag niya at sa mga kamag-anakan ng asawa niya. Yan ba yung mo? Gusto mong sabihin sa kanila, Ate Jonalyn? Opo. Oh, kayo naman din na may kasalanan kung bakit ako talagang hiwalay sa kapatid nyo. Dahil ang pananira nyo ay grabe. Sinabihan niya ako sa panganay kong anak na hindi siya kapatid yung ama. Bukod kamukha ako yung bata, yung si Christine, yung babae. Ang katuwiran, hindi po kapatid niya ang ama. Sino nagsabi po nun sa inyo? Ay, marami po doon, yung mga kapatid po, kung sino-sino po. Grabe naman. Ang sinabihan ko po sila, bago kayo mangusga ng kapwa ninyo, lingunin niyo mga sarili nyo. At pumunta ako dito sa kapatid nyo, wala ako dala-dalang anak, kaya ang ama ng mga anak ko, ang kapatid nyo. Baga po, inaramon ko sila yung dugo ng ama at dugo ng anak ko po, para matunayan na talaga di ako lalaki, di ako putang babae para maghanap pa ng iba. Iniiwan ko ang kapatid nyo kasi sinasaktan ako.
Pati ang mga nangingialam pa, panag-aaway po kami. Yung mga kapatid, yung mga magulang nila, keso kung ano-ano po. Grabe, ano. Ikaw, Tay, anong gusto mong sabihin sa nangyayaring ganito? Masasabi ko dyan yun ang pasya ni Ginalyn, sunod-sunod ako sa kanya. Pagkat kung kukunin naman namin, ano makabubuhay namin dyan sa bata na yan. Kaya dyan na muna, yung sabi ni Ginalyn na dyan na muna sa inyo, alagaan ninyo. At kayo rin ay magulang pa rin yan. Ano po yan? Ano? Bangka? Tuto ka po. Bangka, no? Opo. Orawin na. Punta yun doon sa tulay. Tapos na mag-inom. Tulay doon sa labas. Grabe naman po yung ano nyo, ano. Ganito na nga yung buhay nyo. May mga nagaganyan pa sa inyong tao, no? Pero okay lang yan, Ate Jonalyn. Manalangin lang tayo, ano? Opo. Ang katiwaran ko, bahala pong nasa taas na lang po. Sa kanila, ano? Opo. Kung ano man yung mga ginagawa nila sa inyo. Opo. Di bale dito tahimik na yung buhay mo kay Tatay Filomeno. Opo. Masaya na po kung kasama ko siya. Oo. Gaya ng sabi ni Tatay Filomeno, may tatay ka na. Ano sabi mo, Tay? May tatay na, may kuya pa, may asawa pa. May isa pang inalimutan, Tay. Ilulo. Lulolo din. Siyempre si Tatay hindi yan papayag na maging lolo siya ng asawa niya. Hindi. Oh, hindi talaga. Talagang kailangan. Di ba ikaw nagsasabi, pag nagbibiroan tayo, habay ko, pag nilugok kita, dadag magutong kamay mo. Mano po lulo, natawa ka nga. Ay, naglolokohan din po kayong ganun? Opo. Kung nanahimik ako, kukunin kamay niyan, kamay ko. Mm. Ano po lulo? Gama niya. Pero sa inyong dalawa dito, Tay, may toka-toka din kayong trabaho. Ano yung mga trabaho din na para sa'yo at para kay Ate Jonalyn? Wala dito. Wala? Yan ang trabaho ko. Kung maigi na po sana ako, gusto ko pa magtrabaho rin po. Hindi yung trabaho dito sa bahay, ibig ko sabihin, tagaluto, Ay, palitan po kami. Palitan, basta maigi yung karamdaman mo, ano? Opo. Kanina nga po, naglaba na rin po ako sa taas po, sapa po. Kasama ko po siya. Tapos nagtabo na rin po ako. Siya po walang labit, ako po may labit. Dalawa. At hirap din si Tatay maglakad. Ay, ano, Gawa Tay? nito, hindi ko. Kailangan mo na ng vitamins, Tay, pampalakas. Kahapon, yan na nagsaing dito. Pagdating ako, nagsaing na. Oh, ba't nahinga ka ng malalim, Ate Jonalyn? Huwag kang, magparaisip ng... Lakasan mo loob mo. Oo. Sabi nila, Tay, bakit parang hindi ka na sweet sa kanya daw? What ganyan, tinatalikuran mo na palagi. Dapat sweet pa din hanggang 100 years old, Tay, ano? Ano yun, mahihit mo kayo yung 100 years old mo, Tay? Titingnan ko kung ako din. Kasi kung may 100 years old ka, may 100,000 pesos ka na matatanggap. Kaya Ngayon kahit iti, kahit sana maranasan mo man lang yung maging pera mo, di ba? kuha ng gobyerno. Oo, kasi ilang taon pa tayo ang... May matagal pa. Hindi, ilang taon pa nga po. Aba, 3 dekada pa. 3 dekada pa yan. Kaya pa? Kaya tibayan. Tinitibayan mo yung loob mo, ano? Bali wala lang sa akin. Nagamit nyo pala yung yung naibibigay ko din, na ulam nyo din po. Eh, abos na nga po. Ang sarap po kasing ulam. Masarap, Opo. Sinong nagluluto na masarap na ulam? Si Tatay. Opo. Masarap pala magluto. Masarap talaga magluto ang mga may edad na, syempre madami na silang naranasan na luto, di ba, Tay? Totoo yan. Magluluto rin pa ako sa mga kasalan. Antayin mo tayo yung yung result ng pinagpabuklat ko sa SSS mo. Tutulungan po kita doon para naman magamit mo. Sana kung meron. Sana kung meron. Parang hindi naman sigurado si Tatay. Hindi ko hindi sigurado. Oh. Dalawa naghulog sa akin ng is-is.
Yung Raha Builders na 1973 pa yun. Hanggang 1975, naguhulog yung amo ko. Oho. Pero sure naman Wala po kayong... naman is akong nahawakan. Oo, sure naman po kayong nahulugan niya yun. Kaya, Nahulugan. yun yung sinasabi ng mga viewers na Pero sana. ang hulog noon, linggo-linggo, 50 pesos lang. Mababa lang 50 talaga centimos. nung unang panahon 50 po. sentimo. At ang araw ko doon, 5 piso lang ay. Ay, ganon? Kontraksyon. Magagawa ng mong building. Construction. 5 taon na doon. Grabe naman at 5 piso yung Ay, naging 5 sahod. piso lang. Tapos 12 piso ang pag edad ng isang taon, 12 piso ang araw namin. Ganun ang araw ko doon sa kontraksyon na yung Buti nakakabuhay naman yun, tay. Nabubuhay naman po kayo sa ganong sahod na ano. Ay, sulo lang ako. At yung asawa ko na nananay sa Taytay. Ah, okay. May trabaho din pala. Nananay sa Taytay Rizal. Ngayon nagkahiwalay na kami. Nagtrabaho siya sa Malibay, Pasay, sa bakery. Mm, Sinundo ko siya doon nung mawala nakawin ang Santo Niño na tundo. Ay, nagkalubog-lubog ang buong Pasay na yan. Yung sundo ko siya, nakalitaw lang ay yung bubong ng auto. ganun. Lunay ako, susundo ko siya doon. Oo. Si Ate Jonalyn, anong karanasan mo na trabaho, Ate Jonalyn? Ay, nagpasok na rin po ako sa sa maglamandera. Tapos magluluto baga po. Ah, ganun. Naranasan mo din magluto. Buti hindi ka na didisgrasya sa pagluluto, Ate Jonalyn. At Hindi naman po. Hindi ka naman inaatake sa pagluluto. Opo. Ang ganda. Tapos yung paglalabantera, okay naman, hindi ka naman Hindi po. ngayon ka lang na naman ganyan. Opo. Sana tuloy-tuloy naman na sanang umigi yan. Oo, sana tuloy-tuloy na. At kawawa naman si tatay. Nag-iisip sa iyo. At ganyan nga. Kaya ako, gusto ko maghanap buhay nito. Hindi nga siya maiwanan ko. At baka kung sumpungin, ang ingatan sa kanya sa tubig saka dito sa apoy. Totoo po yun. Yan ang ingatan sa kanya. Tsaka yung balon, baga po. Sa balon. Yung mataas na balon, huwag niyong papapuntin sa ganun tay pag mag-isa siya at marami nang nadidisgrasya na may epilepsy sa ganung Yun ang kinakuha ko sa kanya, pinagbabawal ko. Kaya ako hindi makapaghanap buhay, gusto ko maghulog nito. Nakita naman. yung kalagayan niyo tay ngayon ay dapat may na kayo talaga, yung ganyan, mga pensyon. At syempre, hindi niyo na kayang Totoo po yan. maghanap buhay. Pensyon talaga. Oo. Ay mabuti naman ito nakaraan, sunod-sunod ng kuwang ko. Naghihina nga pag nakain akong baboy. Ay ganun? Dapat bawas-bawasan yung gulay na lang at isda tayo. Oo. Maraming salamat po. Sa Salamat panonood din po. Yung anak ko, na ito, nakaya po sa akin. Nagbabagrat na po. Nagtatawa. Ano yun, Ate Jonalyn? Nag-uulan na po. Ah, wala pa naman, hangin lang. Yan. May gusto kong sabihin sa mga viewers mo, tay. Ang sasabihin ko sa kanila, gumaya sila sa akin ng para masaya ang buhay nila. Kayo na nakakatulong sa akin, sasalamatan ko. Yan. Kayo na nagtutulong sa akin, hindi ko sino. Opo. Nagpapalakas ng buhay ko. Yan, doon na kayo, tay. At mga ulan na po. Ay, sige na. Oo, doon na. Ay, Diyos ko. Naman itong kamaka. Grabe, naabutan na tayo ng ulan mga kalinga po. Ano, babahayin na naman kaya, Ate Jonalyn? Hindi. Opo. Naabot mo yan dito lang po. Hanggang dito lang? Opo. Oo. Masarap na naman tulog niyo mamaya. Malakas ang ulan. Hindi ko nakakatulog. Bakit po? Ewan ko. Minsan sulo siya sa duyan ako. Eh, ganun? Kaya sabi niya, diyan kaya saan niya naman katulog sa duyan Ay ko. Nakatulog ka naman po. Hindi. Ako hindi nakakatulog. Gawa ng maraming isipin. Ako matanda na ba yan? Iniisip ko,
kabubuhay, dapat mga kaluag-luag, kaya mabigyan ko ito ng panwalaan sa kanyang buhay na maayos. Hindi ganyan na lang na perming sama ng loob. Gusto ko pag makakuha ng pera, yun ang mga inisip ko. Puro pasyal ko man lang sa, kahit sa Alayaw, para yung sarili niya baga ako. Maano ito. Gusto mo ipasyal sa Ate Jonalyn? Wag na ata. Kawawa naman. O pwede naman po pag maipa-check up, diretso na kayong mag-date sa sa sentro sa Kapalongga. Ay, pwede po. Pupunta rin po ako kamag-anak ko po doon. Yung hindi na po ko tinuturin na iba. Yung buong pabahay na yun sa may police station, kamag-anakan doon. May kamag-anakan ka pa po pala dyan. Ate Jonalyn, maganda, pasyal po kayo doon. Kaso nga lang si tatay, hirap na din kasi ay. Hindi. Oo. Malakas ako. Hindi namin si tatay. May pinalaki ko doon na yung sinundan na itong babae na nag-alis na sa akin, nag-uwi doon sa tunay na asawa. Ayun, may palaki ako doon na hindi ba nakakalimot sa akin. Ganun po. Ang asawa naman, pamangkin ito. Kaya, napunta yun dito. Napunta pala dito yun, Ate Jonalyn. Opo. Ganda. Para mapasya-pasyalan ka din naman, di ba? Ang tanong po sa akin yan, ano po nito, mga, ano to, sabi pamangkin, pinalaki mo si Puti. Ay, tita, nandiyan ka pala. Abi ko yan, dito na ako, wala na ako ibang pupuntahan. Kailang yan, basta magmahalan lang pa kayo tayo, basta Ayos yun lang yun. yung hinihiling namin na huwag na kayong mag-iwalay. Siyempre, maganda na si tatay, Ate Jonalyn. Ito na po ang pasabi ko po sa kanya po, hindi kita iiwan dahil masaya ko sa iyo. Oo, tinanggap mo ako sa buhay mo kahit iniwan kita, balik ako sa iyo dahil mahal kita. Dahil aning ko na laking bata-batain pa, kung iiwan ka sasaktan ka lang din at lulukuhin, dito ka na lang. Ano naman yung sagot mo kay Ate Jonalyn pag gano'n ang sinasabi tayo? Tinanggap ko siya. Dalawang beses na siya umalis sa akin. Pinabayaan ko siya. Bata pa ba yan? Naghahanap siya ng bata pa rin. Ay hindi nakasundo. Umuwi sa akin. Pag uwi sa akin, hindi ko pa yan kuhan. Hawak, hindi ko pa nililigawan. Pag uwi, inayawan itong hipag ko. At gusto dyan na kumawat, wala na kasi matakbuhan. Ang sagot ng hipag ko, kung tatanggapin ka niya, kuya, doon ka kay kuya. Ang sagot ko naman sa kanya, kung makakapagtiis ka doon sa bahay ko, pumunta ka. Oh, nagtitiis baga ako. Pagpunta rito, sa akin, ano ika ako, mahal mo ba ako? Nagsama ka dito. Siya raw. Ba nag-edad ng 3 araw, yan yung junior na yan, kina naman itong kapitbahay namin. Patusin mo na niya yan. Naliligaw na sa iyo. At bubuhay ka niya dyan. O ngayon, sika na naman siya. Kung siya mabait na, di talagang habang nabubuhay ako, danamayan ko siya. Opo. Ayan, habang nabubuhay po kayo ay pwedeng dito siya tumira, Huwag mo lang siyang lolokohin, Ate Jonalyn, Opo, di ko po siya niloloko na. Oo. Minsan po, pag napunta po sa kabila siya, nang bibili po siya nang wala po sa kabila dyan, Minsan po, hinahanap po niya ako, nasa na babae na yun, nagalis na naman, andyan po katagot-tagot, sinto lang. Niloloko mo siya. Nalungkot pala ikaw tayo nung sinabihan ka na, Ate Jonalyn, na alis na siya. Oo. Nagsabi yan na, naalis. Nagsama yung loob mo. Ay, siyempre, sasama. Galing na siya dito. Sinagot niya na kung mahal niya ako. Pero pinabayaan ko siya. Nung nagtatlong buwan yata, umuwi dito sa akin. Lagi po akong kasama sa Bulasan nun. Naging ko po, kala ko baga hindi po. Okay. Ayun yung love story nila tatay. Ayan, medyo malungkot ngayon. Pero sana maging masaya kayo at tuloy-tuloy lang yung buhay nyo. Kayong hindi nyo din naranasan yung nag-aaway, ganon. Alam ko na. Nahalata ko na. Kaya nagagalit ka sa akin. May nagugustuhan ka. Ganon. Hindi doon ka.
Doon mo pala nakikita sa babae kung galit yung babae, may gustong iba po, ano? Pero Lalo- hindi naman siguro lahat, tay. Ay, hindi. Oo, hindi naman lahat. Sige, tay, punta muna ako. Gabi na. Sige, maraming Oo, salamat sa bili ka ng inyo. ulam nyo. Pagpalain kayo ng Diyos, mag-ingat kayo sa paglalakbay ninyo. Opo, tay. Tulungan kayo ng Panginoon Diyos. Oh, mag-ingat din kayo lagi ni Ate Jonalyn po dito at sige. sana ay humaba pa yung buhay niyong parehas, ano? Maraming salamat.